Sa tingin ko ay dapat magpahinga muna tayo bago magpatuloy. Ang sabi ni Sojun. Huwag dito. Masyadong lantad. Sabi naman ni Ersebet. Pero ilang oras na tayong naglalakad, kailangan nating magpahinga kahit kaunti. Muling sabi ni Sojun. May narinig silang maliit na yabag. Pagtingin nila ay si Albert pala. Albert, nakabalik ka na. Kumusta ang pagmamanman? Tanong ni Ersebet dito. Nakakainis iyan. Sa palagay ko ay dapat na tayong umalis. Ang sabi ni Ersebet. Nagtanong naman si Sojun kung bakit. May bayan sa bandang unahan. Sagot nito. Talaga, mabuti naman. Tamang-tama at kailangan natin ng lugar para makapagpahinga. Punta na tayo doon. Sabi naman ni Sojun. Baliw ka ba? Akala mo pwede akong maglakad sa isang bayan? Inis na tanong ni Ersebet. Oh, tama ka. Halika na. Magiging ayos kung magtatakip ka lang. Hikayat ni Sojun dito. Hindi ito magiging ayos. Wala kang alam sa pinagdaanan ko nung nahuli ako noon. Sigaw ni Ersebet. Anong ginawa mo? Tanong ni Sojun. Binigyan ko ng damit si Albert na isusuot para magpanggap na kapatid ko. Sagot nito. Syempre bigo yan. Subukan lang natin pumunta. Gagawin ko itong ayos. Kailangan na din nating kumain. Muling sabi ni Sojun. May mga makakain dito. Ang sabi naman ni Ersebet. Asan? Tanong ni Sojun. Tulad nung nasa ilalim ng puno. Sagot nito. Tiningnan ito ni Sojun at saglit na natigilan. Ang lasa niyan ay kakilakilabot. Sabi ni Sojun. Nag-isip si Ersebet. Hindi naman. Nagiging matamis ito. Kung patuloy mong ngunguyain. Ang sabi nito. Sa kabayanan. Habang abala ang mga tao sa labas, ay nilapitan ni na Sojun ang isang matandang lalaki. Maabala kita. Ang sabi ni Sojun. Sino kayo? Sa palagay ko ay hindi ko pa kayo nakikita dito. Ang sabi ng matanda. Ako'y isang napadaang albularyo. Mayroon bang lugar dito na maaring magpahinga? Tanong ni Sojun habang buhat si Ersebet. Ito ang plano. Makinig kang mabuti. Ano? Tanong ni Ersebet. Ito ay simple lang. Katulad ng ginawa mo dati. Pinangalanan na ako ang iyong ama. Na plano. Ano ako? Isang uri ba yan ng orasyon? Inosenteng tanong ni Ersebet. Magiging albularyo ako. At ikaw naman ay anak ko. Pumunta tayo sa gubat na ito upang mangolekta ng ilang halamang gamot. Pero may nakasalubong tayong halimaw sa loob at doon ka nasugatan. At habang tumatakbo tayo palayo, ay napadaan tayo sa bayan na ito. Ayun ang plano natin. Kailangan mo lang umarte hanggat maaari. Ang sabi ni Sojun. Oh, sobrang nakakalungkot naman. Ang sabi ng matanda. Kumusta ang iyong anak? Lubha ba itong nasaktan? Tanong nito. At kunwaring nasamid si Ersebet. Sobrang sakit. Ang sabi ni Ersebet na kunwaring may iniindang masakit. Napatingin naman ang matanda dito. Mamamatay na yata. Hindi na naituloy ni Ersebet ang kanyang sinasabi ng malakas at paulit-ulit na umubo si Sojun. Nanlaki ang mata ng matanda. Ayos ka lang ba? Hindi ba mas nasaktan ka kesa sa kanya? Pinagpapawisang tanong nito kay Sojun. Oh, may sumabit lang sa daluyan ng hangin ko. Gayunpaman, kung isasaalang-alang ang aming kalagayan, maaari ba kaming makapagpahinga sa bayang ito? Tanong ni Sojun. Oo naman. Nandoon ang bahay panuluyan. Sagot ng matanda. Nagpunta na ang dalawa sa bahay panuluyan. Ang atelier. Pagpasok pa lang sa silid ay sabik na dumamba si Ersebet sa kama. Napakatagal na simula nung nakahiga ako sa kama. Masayang sabi nito. Malapit nang dumating ang ating pagkain. Kaya magpahinga ka na. Sabi ni Sojun dito. Sa isip ni Sojun ay isa lamang ang kaya niyang orderin na pagkain dahil wala naman siyang pera. Anong tingin mo? Tanong ni Ersebet. Tungkol saan? Sagot ni Sojun. Sa pag-arte ko. Napaka-natural, hindi ba? Muling tanong ni Ersebet. Huwag mo nang subukang umarte pa kahit kailan. Prangkang sagot ni Sojun. Bakit naman? Tanong ni Ersebet. Kasi hindi ka marunong. Sagot ni Sojun. Hindi yan totoo. Inis na sabi ni Ersebet. At pinaghahampas ng unan si Sojun. May kumatok sa pinto. Nandito na ang pagkain nyo, sir. Sabi ng nasa labas ng pinto. Kinuha ni Sojun ang masarap na pagkain. Wow! Napakabango nito. Natatakam na sabi ni Ersebet.
Kumain ka na bago pa ito lumamig. Ang sabi ni Sojun. Parang 1,000,000 taon na ang lumipas mula noong ako ay nakakain ng disenteng pagkain. Masayang sabi ni Ersebet. Susubo na sana ito pero biglang may naalala at ibinaba ang kutsara. Anong problema? Tanong ni Sojun. Wala, Lee Sojun. Ikaw dapat ang kumain nito. Sabi ni Ersebet at ibinigay ang tray na may pagkain. Ha? Bakit ako? Nagtatakang tanong ni Sojun. Sapat lang ito para sa isang tao. At saka ikaw ang nagbayad nito. Sagot ni Ersebet. Sinabi naman ni Sojun na ayos lang ito sa kanya. Sinabi naman ni Ersebet na tama na. At kumain na lang ito. At napipilitang sumang-ayon si Sojun. Kumuha ito ng pagkain at akmang isusubo. Napapatingin naman si Ersebet sa nakalagay sa kutsara ni Sojun. Isang masarap na pagkain. Takam na takam ang tingin ni Ersebet dito. Napangiti si Sojun. At hainipan ang nasa kutsara. Inilapit niya ito kay Ersebet. Gulat na napatingin ito. Heto na ang eroplano. Ibuka mo na ang bibig mo. Ang sabi ni Sojun. Nanlaki ang mga mata at napanganga si Ersebet sa ginawa nito. Tigilan mo nga yan. Anong akala mo sa akin? Isang bata. Inis na sabi nito kay Sojun. Nauubos ang lakas ko. Babagsak na yata ang mga braso ko. Umaarting sabi ni Sojun. Okay, sige, kakainin ko ito. Ang sabi ni Ersebet. Kumusta ito? Masarap ba? Tanong ni Sojun. Masarap. Ang sabi ni Ersebet habang ngumunguya. Huwag kang magsalita kapag puno ang bibig mo. Saway ni Sojun dito. Masarap ito. Ibigay mo sa akin. Inis na sabi ni Ersebet. Sige, ubusin mo lahat. Ang sabi ni Sojun dito. Sinabi ni Ersebet na hindi niya bibigyan kahit konti si Sojun. Kahit humingi pa ito. Sinabi naman ni Sojun na sinong nagsabing hihingi siya. Na huwag itong mag-alala. At kumain na lang. At tumayo na si Sojun. Nagtanong si Ersebet kung saan ito pupunta. Magtatanong ako tungkol sa daan palabas sa kagubatan na ito. Dapat tayong makalabas ng mabilis hanggat maaari. Ang sagot ni Sojun. Bumalik ka agad. Ang sabi naman ni Ersebet. May iba pa ba akong pagpipilian? Ang sabi ni Sojun. At tuluyan na itong lumabas ng silid. Tumigil ito saglit at napaisip. Malamig ang kilos nito. Ngunit mabuti itong babae. Ibinibigay nito ang pagkain. Sa kabila ng gutom. Hindi ito isang bagay na madaling gawin kahit ng matatanda. Nasa edad pa lang ito. Na dapat ay laki sa layaw. Nagtaka si Sojun pagbaba niya. Napakadaming tao dito. May iba ba dito? Napapatanong sa sarili si Sojun. Labis itong nagulat nang makita ang suot ng mga dumating. Knights. Nasa huling baitang ng hagdan na si Sojun nang tumingin ito sa kanya. Ikaw ba, ang albularyo na nagdala ng isang bata? Tanong nito, habang si Albert naman na nasa malapit ay nakasandal sa malaking bato at nakatulog na. Naiwang mag-isa sa silid si Ersebet. Nakatitig ito sa kawalan. Naalala nito ang nangyari sa kanya. Nahuli ko na siya. Patayin mo na bago pa siya makalaban. Putulin mo ang dila para hindi siya makapag-chant ng kahit anong spells. Isa kang hangal, sabi ng isang lalaki at malakas na tumawa. Hindi ako makapaniwala na naling lang kita sa ilang salita lamang. Inaakala mo talaga na nasa panig mo ako. Anong klaseng tao ang tutulong sa witch na sisirain ang mundo? Alamin mo ang lugar mo. Nakatitig lang sa pagkain si Ersebet. Kumuha ito ng itlog at muling napaisip. Si Lee Sojun. Ang ginawa nitong pagligtas sa kanya. Sumubo na ito. Sa isip ni Ersebet ay kakaiba si Sojun. Naalala din niya ang sinabi nito. Na nasa panig niya ito. Nagpatikin ang kanyang mga luha. Iyak ito ng iyak habang kumakain. Muli nitong naisip si Sojun. Nakakaiba talaga ito. Maya-maya pa ay may narinig itong katok sa pinto. Daling pinunasan agad ni Ersebet ang luha sa kanyang mga mata. Tumayo na ito at tinawag ang pangalan ni Sojun. Galit ka pa din ba baby? Tanong ni Sojun sa labas ng pinto. Nagtatakang nakatingin si Ersebet sa pinto. Mali si Daddy. Pasensya ka na. Dagdag na sabi ni Sojun. Napapatanong sa sarili si Ersebet. Na bakit kung ano-anong pinagsasabi nito. Naiintindihan ko. Katulad ng sinabi mo, pumunta tayo sa kagubatan. Kasama si Albert. Muling sabi ni Sojun. Napapaisip pa din si Ersebet. Nagbibiro na naman ba ito?
Aniya ni Ersebet sa sarili. Bubuksan na sana nito ang pinto nang muling magsalita si Sojun sa labas. Natatandaan mo pa ba nung tumalon ka sa bintana nung nakaraan? Na nagsasabing tatakas ka sa bahay. Alam mo ba kung gaano ako nabigla? Syempre nagkamali si Daddy nung araw na yon at ngayon. Pero wag ka na ulit gagawa ng bagay na walang ingat, okay? Ang sabi nito. Napatingin si Ersebet sa lock ng pintuan. Pwede ko na bang buksan ang pinto ngayon? Tanong ni Sojun. Sa isip ni Ersebet ay hindi ito isang biro lang. At sa pilitang binuksan na ng isang lalaki ang pintuan. Ngunit pagbukas nila ay wala na si Ersebet at bukas ang bintana. Napamura ang lalaki. Natakasan tayo. Babago pa lang ito nakaalis. Hindi pa ito nakakalayo. Habulin nyo. Ang sabi ng pinaka-leader. Opo, sir. Sagot ng mga kasama nito. Napabuntong hininga naman si Sojun. At malakas na siniko ang may hawak sa kanya. Nagulat ang lalaki. Sinuntok ni Sojun ang panga nito. Napaupo ang lalaki. Si Sojun naman ay tumakbo para kunin ang kanyang sibat. Hindi naman makapaniwala ang ibang kasama ng lalaki. Hinawakan ni Sojun ang kanyang sibat. Ang mga lalaki naman ay inihanda ang espada nila. Humarap si Sojun sa mga ito. Sabi ko na nga ba? Puppet ka ng witch na iyon. Ang sabi ng leader kay Sojun. E ano ngayon? Grupo lang kayo ng mga masasamang tao na huhuli sa isang bata. Sabi naman ni Sojun dito. Hindi bata iyon. Iyon ang witch na wawasak sa mundo. Muling sabi ng leader. Palagi kong kinaiinisan ang mga taong nagsasalita ng ganyan. Bakit mo tinatawag ang isang tao bilang iyon? Ang sabi ni Sojun. Hangal ka. Nagayuma ka na ng witch. Sa kasong ito, ang karagdagang pag-uusap ay isang pag-aaksaya lamang ng oras. Ang sabi ng leader. At inutusan nito ang kanyang mga kasama na umatake. Humanda naman si Sojun. Pumikit ito, at huminga ng malalim. Pagkatapos ay isa-isang inatake ang mga lalaki. Ang una ay sa dibdib. Ang sumunod ay sa tagiliran. Bastardo. Ang sabi ng isang lalaki habang hawak ang espada. Umatake ito, at nasangga naman ni Sojun ang kanyang sibat. At malakas na sinipa ang lalaki. Tumingin si Sojun sa natitira pa. Sa isip nito ay masyadong madami ang mga ito. Walang katapusan ang mga ito. Kung patuloy niya itong haharapin ng isa-isa ng ganito. Nakita kong sanay ka sa labanan. Ngunit ito ay walang kabuluhan. Kahit gaano ka man maghirap. Ikaw ay mag-isa. Marami kami. Ano ang maaari mong gawin ng mag-isa? Ang sabi ng leader ng mga ito. Ano ang magagawa ko? Nakangiting sabi ni Sojun. Kung masyado kang usisero, ay ipapakita ko sayo. Dagdag na sabi ni Sojun. Puno ng mana ang sibat ni Sojun at gayon din ito. Hindi makapaniwala ang mga lalaki. Ano? Ang sabi ng isa. Ang dami ng mana. Sabi naman ng isa pa. Pigilan nyo siya. Sigaw ng leader. Naghahanda na si Sojun. Thrust. Extreme. Sigaw ni Sojun. At malakas na itinoon ang kanyang sibat sa sahig. Nag-ilaw ang silid na ito. At sa lakas ng epekto nito ay maging ang buong paligid. At gumuho din ang bahay panuluyan. Samantalang si Ersebet naman ay nakasakay kay Albert. Napatingin ito sa likod. Nagulat ito sa lakas ng epekto ng atake. Lee Sojun. Nag-aalalang sigaw nito. Lee Sojun. Sigaw ni Ersebet. Nakatingin pa din ito sa bahay panuluyan na saglit nilang tinuluyan. Sabi ko na nga ba, hindi ako dapat umalis ng mag-isa. Aniya nito sa sarili. Ang mga paladins ay hindi magdadalawang isip na gumawa ng malawakang pagpatay kung mayroon mang may kaugnayan sa kanya. Walang paraan na maligtas ito. Kapag nalaman ng mga paladins na itinago siya nito. Kung babalik siya, sigurado siyang malalaman ng mga ito. Pero may iligtas naman niya si Sojun. Napakuyong ito. Albert. Tawag ni Ersebet. Napalingon naman si Albert. Balik tayo sa bahay panuluyan. Dagdag na sabi ni Ersebet. Nanlaki ang mga mata ni Albert. At hindi makasagot agad. May sinabi ito kay Ersebet. Alam ko, pero hindi pwedeng ganito na lang tayo. Sigaw ni Ersebet. Kung hindi ngayon. Dagdag nito. At napalingon ito. Dahil may anino. Na tumatakbo patungo sa kanila. Naabutan na ba nila tayo? Sa anumang kaso, ay babalik tayo. Albert, manatili ka sa iyong. Hindi na naituloy ni Ersebet ang kanyang sinasabi kay Albert.
Nagulat ito nang makita kung sinong nagmamay-ari ng anino. Bakit nakatayo lang kayo dito? Sigaw ni Sojun. Lee Sojun. Hindi makapaniwalang sabi ni Ersebet. Ligtas ka. Dagdag na sabi nito. Sabi ko naman sayo. Magaling ako sa pagtakas. Ang sabi ni Sojun. Sa banda doon. Sundan nyo. Ang sabi ng ilang paladins na humahabol sa kanila. Tsaka, bilisan natin. Hindi ko sila na napuruhan masyado. Kailangan natin silang mailigaw agad. Ang sabi ni Sojun. Paano? Tanong ni Ersebet. May naisip ako. Sagot ni Sojun. Sa kagubatan. Mabilis na tumatakbo si Sojun. Gayon din ang mga paladins. Huwag hayaang makatakas ang mga ito. Sinusubukang nilang iligaw tayo sa kagubatan na ito. Ang sabi ng leader. Napatigil si Sojun. Sa isip niya ay masama ito. Gumamit siya ng sobrang mana kanina. Ginamit din niya ang singsing ng hari para makatagal. Pero ilang oras na lang at mahuhuli na sila. Huli ka. Ang sabi ng isang lalaki. Napalingon si Sojun dito. Mataas na tumalon si Sojun. Upang maiwasan ang pag-atake ng lalaki. Pagbagsak ng paa ni Sojun. Ay siya naman ang umatake sa lalaki. Napatumba niya ito. Tapos ka na bang tumakas? Tanong ng leader ng mga ito. Oo, nakakainis na. Kaya ako na lang bahala sa inyong lahat dito. Nakita mo naman yung atake ko kanina diba? Sagot ni Sojun. Nakakatawa. Ang iyong pag-atake ay tiyak na hindi isang bagay upang kutsain. Ngunit kung maaari mong gamitin ang gayong pag-atake ng ilang beses, hindi ka tatakas ng ganito. Ang sabi ng leader at mabilis na inatake si Sojun. Nakaiwas naman si Sojun. Ngunit nasira ang damit na suot ng buhat niya. Ah, sigaw ni Sojun. Nakatingin ang lalaki. Kulay asul na may buntot. At nalantad si Albert. Dumila si Albert sa mga ito. Hindi makapaniwalang nakatingin ang lalaki dito. Nahuli nila tayo. Natatawang sabi ni Sojun. Kekeke. Ang sabi ni Albert. Bago mabilis na tumalon at umalis. Umarte ka na parang matalino ka. Pero mas simple ka kaysa sa inaasahan ko. Nakangiting sabi ni Sojun. Hindi nakasagot ang lalaki. Nagngagalit ito. Sa isip nito ay isang mababaw na paglinlang. Ako na ang bahala sa kanya. Maghiwa-hiwalay kayo. At hanapin ang witch bago pa ito makalayo. Utos nito sa mga kasama. Masusunod, sir. Sagot ng mga ito. At nagsialisa na ang mga ito. Wala na akong natitira pang oras. Kaya tatapusin ko na agad. Ang sabi nito. Para malaman mo. Ang hindi mamatay ang aking espesyalidad. Sabi naman ni Sojun. Ha! Sa hindi inaasahang pagkakataon. Pagpatay naman ang aking espesyalidad. Sabi ng lalaki. At umatake na ito. Ipinanangga naman ni Sojun ang kanyang sibat sa espada nito. Nahihirapan si Sojun sa lakas ng lalaki. Ginagamit niya ang kanyang buong lakas upang labanan ang atake nito. Saglit silang nag-agwat. Ano? Ano iyong mana? Hindi makapaniwalang tanong ni Sojun sa sarili. Muli na naman sumugod ang lalaki para atakehin si Sojun. Sobrang lakas nito. Walang magawa ang kanyang sibat. Sunod-sunod ang ginawa nitong pag-atake kay Sojun. Hindi mo ba gagamitin ang atake na ipinagmamalaki mo? Tanong ng lalaki. Tinatago ko muna ito dahil pakiramdam ko. Ay kaya ko pang magtagal nang hindi ito ginagamit. Sagot ni Sojun. Dapat ko muna sigurong putulin ang dilang meron ka. Muling sabi ng lalaki. Umatake ito. Sa puno tumama ang espada nito. Nakikita ni Sojun nang maayos ang galaw ng espada nito. Pero paano nito na ipasok ang kanyang mana sa espada para maging malakas ang tama nito? Aniya ni Sojun sa sarili. Sa isip ni Sojun ay kailangan niyang kumalma at mag-isip. Nakipaglaban na siya sa mga kalaban na mas malakas kaysa sa kanya ng maraming beses. Sa ngayon, kailangan niyang malaman ang manang iyon. Sa tingin mo matatalo mo ako? Sa pamamagitan ng ganyang mababang uring paggaya ng aura. Tanong ng lalaki. Biglang may naalala si Sojun. Aura. Umaatake pa din ito. Hawak ni Sojun ang kanyang sibat. Para malabanan ang atake nito. Ngunit unti-unti nang nasisira ito. Hanggang sa tuluyan ng masira ang sibat niya. Hindi makapaniwala si Sojun.